Siyempre po sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, pwede bang kalimutan ko na hindi batiin itong mga ito. Kumusta na po kayo? At sana po ay malayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. At siyempre, mailayo na rin kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Kasi nga po, pagka hindi kayo nailayo dyan sa mga politikong mga kawatan na yan, ay baka po mahawa kayo ng virus itong mga ito. Kaya po, yun ang hiling ko. Sana mailayo kayo dyan sa mga kawatang mga tao na yan. Anyway, ay mukhang umaarangkada na po itong si Manang Aimee. Ano po ba yung pag-arangkada niya? Kakasuhan na po ng kanyang komite ng administratibo at criminal case. Sino? Si Marbel na drogista. Si Tore na parang pagerper. At saka si Lacanilaw na mas makintab pa ang ulo kay Bato de la Rosa. Ayan. At mayroon pa po tayong inaantay na balita na mukhang ilalarga na rin po ni Manang Aimee yung kanyang kapatid na ibubulgar na niya yung pagiging lulong. Ayan. At maging itong si Tambaloslos ay ibubulgar na rin daw niya na ito palang si Tambaloslos ay hindi pa tuli. Ay, yan ang ating abangan. Pero yung kaso na inirekomenda ng kanyang komite ay tiyakan na ang pagsasampa rito kay Tore, Lacanilaw at kay Marbel ng criminal at administratibo. Ito po, pagka ito naman ay naging guilty itong mga ito, as in zero po yung kanilang magiging benepisyo. Ay ang pagkakaalam ko, magre-retire na ito si Kwan si Marbel retire na dapat yan, kailang in-extend di bangag. Ay ngayon, mapupurnada pa yung retirement fee mo. Gonggong ka. Anyway, malaki naman yung binigay sa inyo ni Butod. Ay di, yun na lang. Di ba? Ngayon, Mr. Birana, ay fake news ka na naman. Bakit naman? Nasaan yung katibayan at katunayan na magsasampa na si Manang Aimee ng criminal case dito sa 3 ugok na ito? Ito po yung katunayan. Kala nyo ito na po yung katunayan Pakinggan mabuti Huwag kukurap at tanggalin nyo po yung nakabarad niya sa tainga niyo para lubos niyo marinig at maintindihan. Ayan, ito. Umano sa mga Duterte ang lumabas na motibo sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Base po yan sa investigasyon ng komite ni Senadora Aimee Marcos. Itinanggi naman ng Malacanang ang tinawag nitong opinyon ng Senadora. Nakatutok si Ivan Maylina. Matapos pagsagawa ng investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilahan ni Senador Aimee Marcos na politika ang nakitang pangunahing umanong motibo. Yung of a whole of government effort to bring down the Dutertes as early as possible before 2028. So, maliwanag to, no? Sa umpisa, yung constitutional change or the People's Initiative. Thereafter, the Committee on Human Rights and the Quadcom. And thereafter, the ICC. Kaya irerekomenda ng kanyang Senate Committee on Foreign Affairs sa sampahan ng mga reklamong kriminal at administratibo. Sila PNP Chief Romel Barbil, CIDG Chief Nicolas Torre, Ambassador Marcos Lacanilaw. Pinaiimbestigahan din anya ang mga Justice at Interior local government officials sa pagpayag sa pag-aresto. Wala naman anyang bisa. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga binanggit na opisyal. Pero hindi na nagulat ang Malacanang sa pahayag ng presidential sister. Bago pa naman po siguro hearing. So, maliwanag po yan yung inyong narinig.
At hindi lamang po pala yung tatlo na bugok na yan, kundi yun pa. Baka kasama pa dyan si Rimulya. So ngayon, abay, magandang development ito. Dahil talagang umarangkada na to si Amy Marcos. Pero, Manang Amy, ito lang masasabi ko sa iyo. Sinimulan mo, tapusin mo. Dahil maraming nag-aabang sa iyo. Maraming nag-oobserba sa iyo. Yan, okay yan. Nakasuhan mo ng kasuhan yan. 1 point mo yan. Pero ang pinaka-climax dito, yung sinasabi mo na ibubulgar mo na itong kapatid mo ay lulong. At itong pinsan mong tambalos-los na ito ay hindi pa tuli. Ayan po yan. So, aba ay na kuan po ito. Maraming nag-aabang, Manang Amy. At titiyakin ko sa iyo, bagamat sinabi kong talagang wala na, reject na sa akin ang mga Marcos, bagamat ako yung talagang tunay namang loyalista magmula pa sa tatay mo. At dahil nga dyan sa pagtatandim nila ng iyong kapatid na Bangag at saka itong si BP Sara, hindi ko na po kailangan ulit-ulitin dito. Dahil sa sobrang pagiging loyalista ko sa iyo, gumastos din naman ako ng tarpaulin na 1.5 million pesos nung kumandidato kayo. Iyan ang totoo. Ngayon, kung ang tatanungin mo, may katibayan ba ako? Meron din. Nakaresibo po lahat yan. Actually, kahit na dito ko ginamit yan sa amin dito sa Mindoro, na pinaskilan ko lahat, pati mga puwet ng baka dito, puwet ng kalabaw, pinaskilan ko ng inyong mga pagmumukha, diyan ko rin po pinagawa yung tarpaulin na yan sa Manila pa. Imaginin mo, at nagbayad nga ako ng 1.5 million. So ngayon, para maibalik yon, ito na yung sinasabi ko. Umayaw na ako sa iyo. Pero kung ito ang mangyayari, na talagang kakasuhan na itong Tory na ito na hindi nagtututbrush, at saka ito si Marbil na hindi na yata naliligo yan. Amoy kung pa nga yan eh. Hindi ko alam kung ano, amoy drugs din yata yan eh. Tsaka si Lacanilaw, na isang buwan na yata nga, kikita, alam ko kasi yung taong naliligo eh. Isang buwan na hindi naliligo yan. Puro pa spray-spray lang, hindi, padampi-dampi lang ng tubig na malamig dyan sa kanyang ulo. Kaya yan. Kaya kailangan din dampi-dampiin para kumintab lalo yung kanyang ulo. Lalo pang kikintab ang ulo mo sa kulungan. So, batas-patas na kayo na President Duterte. Si President Duterte, hindi siya nakarihas doon sa dahig. Kayo ngayon, sisiguraduhin ko, nakarihas kayo. Ang matindi pa nito ngayon, pagkasama pa ito sa dalawang Rimulya na ito na makulong, naku po, sisiguraduhin ko, lalatiguhin kayo ni Bantag. Maniwala kayo sa akin, kung ako sa inyo, ay naku, simple lang ang solusyon dyan. Hindi ka problema yan kung ako. Yung sabay-sabay lang kayong umakyat niya sa flyover. Tapos sabay-sabay kayong tumalon. Hindi, wala na yan. Wala nang kaso. Absuelto na kayo. Absuelto na kayo niyan. Ang ingatan nyo, maniwala kayo sa akin. Lulutang at lulutang si Bantag. Sige. Natatawa lang ako, hindi ko ma-imagine kung anong itsura ni Bantag itong maghagupit sa inyo. Mayawa po!
kininayo amin. Si kayo tinagpairat ka nga, nang tunti, dilubyo to'y sarili. O kininam, Trimulya. O kinayo amin. Maniwala kayo sa akin. Ako, nakabang lang si Bantag, maniwala kayo sa akin. Tapos kasama ako. At ito pa, mga kababayan, hindi lang yun, yung pagbubulgar. Kagaya nun, diba, kakasuhan na ng kriminal sa administratibo. Pangalawa, yun nga, sinabi ko na kanina, kailangan ko ulit-ulitin, siyempre. Ibubulgar na niya yung pagiging lulong ng kanyang kapatid. Yan ang abangan natin. At pakaabangan natin kung papaano mag-react itong buaya na tambalos-los na ito pag sinabi ni Manang Aimee na supot pa ito, hindi pa tuli. Yan ang abangan natin. Pangatlo, sa lalong madaling panahon, sabi ni Aimee, kailangan maibalik dito sa Pilipinas si President Duterte. Yun ang matindi. Anong sa inyo ngayon? Kaya, nagkamali. Maniwala kayo. Nagkamali yung mga advisor nitong si President Marcos. Hindi lang nagkamali kasi hanggang doon lang kasi yung utak nila. Hindi kasi nila alam yung posibleng mangyari. At talagang yan na, nakikita nyo na. Mayroon pa. Ang matindi pa nito. Kaya lang, sinabi nga nila na nag-warning na sila na huwag daw sasabihin na yung mga pulis na yan ay wala na. Hindi na sila naniniwala dito sa pamunuan ng pulisya. But anyway, sabi ko nga, hindi ko na itatapik yan. Antayin na lang natin. At sigurado ako mangyayari yan. Hanggang yun lang, 3 okay na. 3 hanggang 4 naman pwede mangyari. Sa sobrang yung kagahaman at kabubuhan itong mga nakapaligid dito sa kapatid mo, ay wala. Sinamahan pa nung asawa niyang butod na kung naglalakad parang penguin, talagang hindi nga makapag-isip ng mabuti. Unang-una, isa rin palang bangag yan. At katunayan nga ay naimbestigahan nga yan at na-hold sa Amerika dahil dyan sa pag-sisinghot. Okay? At dahil nga dyan, maliban dito sa nakapaligid sa dito kay BBM na mismong asawa niyang bangag, at nagkaroon pa sila ng undersecretary na kapag ka nagsasalita ay parang parot, parang loro. Magandang umaga, mga bangag! Sinamahan pa na isang bubo na yun. Wala na. Sabi nga ni Atty. Topacio, ay kinukonsente nitong si BBM yung kanyang tagapagsalita na isang kingkoy, ibig palang sabihin, siya mismo ay isang kingkoy din. So, papayag ka ba doon, BBM, na nagmumukha kang kingkoy dahil dito sa iyong tagapagsalita na kingkoy? Kaya nga, yan ang masaklap dahil napaligiran talaga
si BBM ng mga bubo na paligiran. Kaya nga hindi na rin niya alam. So dahil sa pinagtulong-tulungan siya ng mga bubo, nagmukha na rin siyang bobo kasi sumunod siya doon sa mga advice ng mga nakapaligid sa kanya. At yan na nga yung lokohan na at nagkakaloko-loko na. Naloko na, kumbaga, iyang pamamalakad ni BBM. Dahil dito sa mga bugok na mga parot na ito. Ngayon, mga bangag, huwag niyo naman akong husgahan. Ay, nako, Diyos mio. Ano ba nangyayari sa ating bansa ngayon? Ang alam ko ay hindi pa naman umiepekto yung climate change sa mga tao. Bagamat dito ngayon sa mga nangyayari, kahit na summer merong bagyo, ito na yung epekto ng climate change. Pero hindi natin akalain na nag-iepekto na rin pala sa mga utak nitong mga bangag itong climate change na sinundan pa noong paghihigop. Kaya, ayun, nagkasama-sama na higop, climate change equals bangag na. Anyway, ayan po lamang po na siguro ang ating tatalakayin ngayon kasi pagkatapos po nito ay gagawa pa po ako ng pre-raffle draw para naman po doon sa isang channel natin na June Berana Vlogs at para kahit paano ay makapagbigay din po tayo ulit ng kahit paano ay makatulong, makabili man lang sila ng bitchin or magic sarap o ano pa man doon sa pinamimigay nating 10,000 bawat isang tao na kung saan bawat part ng ating video ay 20,000 po ng 20,000 yung ating ibinibigay. So, dalawa ng dalawang tao ang bubunutin natin sa tig sa 10,000 piso. Ayan po, yung pong nagpapadala ng katibayan ng inyong pagpapasubscribe, wala po akong sinabi na mag-send kayo sa John Berana na messenger. Wala po akong sinabi. Kundi ang sinasabi ko po dyan, doon po kayo mag-send ng katibayan na kayo nakapagpasubscribe doon sa Tarek Hasan Mirza. Sayang lang po yung inyong sinisend effort doon sa John Berana kasi hindi na po yun. Loaded na po ang John Berana Messenger or Facebook. Kaya nga po sinasabi ko lagi dito na doon po kayo sa Tarek Hasan Mirza. Exclusive lamang po yun dito sa ating palaro. Kaya yung pong mga nagsisend doon na wala naman ako sinabi, ay anlaki po ng sira ng ulo nyo. Dahil paulit-ulit ko na lamang pong sinasabi yon na doon po sa Tarek Hasan Mirza. At again, inuulit ko lamang po para wala po tayong masyadong maraming salita dito. Kapag nag-send po kayo sa Tarek Hasan Mirza ng katibayan na alam ninyong katibayan na kayo ay nakapag-subscribe, pagka hindi po kayo nilike ng sekretary ko, ibig sabihin, mali po yung pinadala nyo. At paano ba namang hindi maging mali? Pati itong video ko, isisend din nyo sa Tarek Hasan Mirza. Ano yun? Papanoorin ko yung sarili kong video. Di ang laki talaga ng kaltog din ang ulo nyo. Kagaya rin itong mga bugok na nakapaligid dito kay BBM. Mga bugok, pati ba naman kayo? Maliwanag po yung sinasabi ko. Anong gagawin ko sa video ko mismo? Na bakit nyo isisend back sa akin? Bakit nyo isisend sa Tarek Hasan Mirza? Anong ibig nyo sabihin? Ang sinasabi ko po doon ay yung katibayan ng inyong pinasubscribe or nag-subscribe kayo. Doon ipapadala nyo. Hindi po yung itong sariling video ko. Tapos pag nasabihan kayo ng ing-ing,
masama ang loob ninyo. Mayroon dyan eh. Sinabihan lang, abay, kung ano na di, na-block na tuloy noong sekretary ko. Ganun po yan. Pero mag-order na po ako na huwag agad-agad i-block. Kung talagang, kung iniisip mong nangaasar lang yon, i-block mo. Pero kung talagang iniisip mong tanga lang, ay turuan mo, sabi kong ganyan. Yun po. Hindi na po kayo kailangan turuan. Bakit? Paulit-ulit ko rin pong sinasabi, pumunta po kayo sa John Birana Vlogs, panoorin nyo po yung part 1 noon. Part 1 na lang. Nandun po yung spelling ng Tarikasan Mirza at yung sample nung i-screenshot ninyo na katibayan na nag-subscribe kayo. Nandun po lahat yun. Di ba pa? So, sana po ay palagay ko yung iba rito hindi subscriber ko. Kasi ang pagkakaalam ko, yung mga subscriber ko, bago nag-subscribe sa akin, kaya nga nag-subscribe sa akin itong mga ito, itong mga subscriber ko ngayon, kasi matalino na sila. Pero nung nag-subscribe palalo sa akin, lalo pang tumalino. So, kung ganun po ang nangyari doon sa mga subscriber ko ngayon, abay, ganun din po ang gawin ninyo para tumalino din po kayo. Hindi lang man po yan. Kung ang itsura mo ay para kang talagang tatanga-tanga, aba, ay magiging smart ka tingnan. Maniwala ka. At sigurado na malilinis yung anay sa ulo mo. Kasi nga, unang-una, nakakaasar na eh. Yun ang sinasabi ko na kapag hindi mo pinanood ang video, wala ka talaga maintindihan at kahit kailan, hindi ka makakagawa ng tama. Kung gusto nyo rin lang sumali, ugaliin yung manood ng buo, hindi yung kung ano lang yung nakita nyo na nagpaparapol ako. Huwag ganun. Kahit kailan hindi kayo matututo. Kahit kailan hindi nyo matututunan yon. Okay? So, ayan po. Sinabi na po ni Mr. Birana na lahat ng mga magsusubscribe na mga pangit, agaganda, gugwapo. Hindi lang yan. So, swertihin pa kayo at tatalino. O, yan po. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po sa inyo. At sana manawari ay kasihan nawa kayo ng Diyos at bigyan kayo ng yung mga nagpapadala ng mismong video ko, sana bigyan kayo ng talino. Ano po? So maraming salamat po at sana ay ibigay na yung swerte na dapat para sa inyo. Salamat po.